Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon, itong post ng Ang Balita Ngayon. Pahayag ito, paghanga ni Congressman Laila de Lima kay Senator Risa Hontiveros. Title, Sana dumami ka pa Risa, kahanga-hanga ka. Laila de Lima. Pinuri ni Laila de Lima si Risa Hontiveros dahil sa di umanong katapangan, prinsipyo at aniyay malasakit nito sa sambayanang Pilipino. Ayon kay de Lima, isa si Hontiveros sa mga lider na tunay umanong lumalaban para sa katotohanan at hustisya. Kahit pa sa gitna raw ng banta, intriga at panggigipit. Okay. Yan na yung insertion, budget insertion, flood control project. Yan ang tinatawag nilang panggigipit. Dapat mas dumami pang mga lider na katulad mo. Mga lider na handang lumaban para sa mga Pilipino. Kahanga-hanga ka. Yan po ang payag ni Congresswoman Laila de Lima. Well, anyway, kanya-kanyang pananaw talaga. Irespeto natin kung ganyan ang pananaw ni Congresswoman de Lima. Okay. So, yung sinasabi dyan na sa gitna ng banta, intriga at panggigipit. So, yun na, pinasabog ni Katunying, mga senador, naglabas siya ng listahan na may mga budget insertion. Halos lahat, inamin. Si Senator Risa lang ang umalma, wala akong budget insertion. Ano, wala, klaro yung resibo na ipinakita ni Katunying. Kasi hindi naman lahat ng budget insertion pala ay masama, may nakakatulong. Ang problema doon is malaki-laki ang kanyang flood control insertion, 750 million. Yun ang dapat may paliwanag. Dapat maimbestigahan, wala na eh. Tumigil na yung Senate Blue Ribbon Committee. Parang tapos na ata eh. Kung magpapatuloy man sa farm to market road na daw dahil ang dami ring ghost project sa farm to market road, gusto na nilang itigil ang flood control. Di paano natin malalaman yung 750 million na budget insertion ni Senator Risa Hontiveros, flood control. Totoo ba yun? Standard ba yun? Karapatan ng taong bayan na malaman. Tapos ito ngayon, sinasabi, ginigipit daw si Risa. Hindi naman lang siya ang isiniwalat ni Katunying. Marami naman. 15 or 16 senators ata, meron. Kaya lang, sabi lang ni Katunying na, halos hindi ako makapaniwala na si Risa Hontiveros may budget insertion, flood control pa. Kasi nga naman, ang image na iprino-project ni Senator Hontiveros, malinis siya. Talagang champion siya ng truth, justice, equality. Biglang nagkaroon ng issue. Yun. Tunay na leader daw, may malasakit. Bakit may issue sa PhilHealth? Ano na bang nangyari sa PhilHealth? Hindi ko na alam kung naibalik na ba yung bilyones na pinapasauli ng COA. Bakit may issue doon sa alias Rene o Michael Morillo na binayaran daw? These are issues na hanggang ngayon wala pang resolusyon. May nagsampa ng ethics committee sa Senado, wala ring action. So yun ba yung kahangahangang leader? Anyway, kanya-kanyang lang yan. Kanya-kanyang but ang ultimate test tingnan natin. 2028. Mabuti, as early as now, nag-pronounce na si Senator Risa
She is more than willing and available to be the standard bearer of Dilawan ba o posisyon? Papaano na si Madam Lenny? Mas maganda para sa akin, sana hindi na lang tumakbo si Madam Lenny kasi malakas eh. Sa totoo lang, solid pa ang mga supporters ni Madam Lenny. Kaya kung hindi siya tatakbo, wow, pabor ito kay BP Sara. Pabayaan nating tatakbo si Risa Hontiveros. Magkakaalaman na. So, ito yung mga bilib na bilib kay Senator Risa Trillanes and De Lima. She's the next president daw. Sige, tingnan natin. Magpre-presidente. Oh. So, sabi naman ni BP Sara, ginagawa nila lahat. Mga kalaban niya sa politika. Dilawan, Marcos loyalist, makakaliwa. Yan po ang mga tumitira kay BP Sara. Ginagawa nila lahat para maalis siya sa landas sa 2028. But to me, nakikita ko hindi sila magtatagumpay. The woman to beat in 2028 is BP Sara. So, Risa Hontiveros, sige. Sino ba? Ang malabo ngayon, ang kandidato ng Marcos camp. Kasi, imposible yung Unipink, mag-tie up ang Marcos and Dilawan. Parang imposible. Magkakaroon ng kandidato ng Dilawan, posible yan si Risa. Palagay ko, hindi natatakbo si Madam Lenny. Happy na siya sa Naga. Diyan na lang kayo sa Naga City, Madam Lenny. Risa, sa Marcos, sige, pakandidatuhin nyo si Martin Romualdez, okay lang sa amin. Yung si Atty. Guanzon, sinasabi niya, baka si John Vic Rimulya daw. Ay, di kahit sino. So, halos, wala silang kandidato eh. Sa Marcos camp. Sabihin na lang natin, Romualdez, Hontiveros, and Sara. 3 plus madadagdagan pa. Baka si Rapi Tulfo, kakandidato rin. The more candidates, the better. Kaya, nag-warning na po si BP Sara. Pag upo ko as president sa 2028, pananagutin natin lahat ang mga kawatan sa gobyerno. Salamat po, BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video nito. Naano ko sa kapihan ni Sari, so mag-abono siya sa iyang kape. So muna ni ang itsura sa iyang kape nga duha na kabulan karong adlaw. So mag-abono siya. Dayon tabunan para gid na masuya pa ang kape og abono. Naanay sa nga duha pa ka bulan. Karon naman sa pag-abono mag-spray na po si Sari sa iyang tanom nga kape. So uman naman siya sa pag-abono. Salamat ko sa Ginoo ug sa nagtabang sa kape ug
hinaot ko nga magpadayon ni. Oo. Kay pila din niya ka punuan ang imong kape? 300. 300. Oo, so naa na kay estudyante. So pila ka buk imong estudyante? Isa ra man na karon. Salamat kaayo.